Okay. Share ko lang yung screen ko. Okay. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome sa PWD Fellowship. And every 4:30 p.m. in the afternoon. Thank you for coming by at para pagpatuloy yung ating fellowship and devotion at patuloy natin kilalanin si Lord so that we could grow in His Word. So today, we will is our praise report. Yan, nasa praise report tayo kasi ang daming blessing ni Lord. Every day, marapat lamang na purihin natin siya. Okay, so kumusta kayo nung this week? Kumusta po yung araw nyo? Ano po yung praises ninyo sa Panginoon this week? Yan, itong week na to. Okay, kung sino po yung gusto mag-umpisa, what is your praise report to the Lord? Magtatawag na lang ako siguro. Okay, Brother Robson, what is your praise report, bro? Unahan mo na, bro. Thank you, thank you. Yes, ako naman, praise report ko siguro, kahit nagkaroon ng medyo problema sa connection ko at saka sa ginagamit ko, nakita ko naman na ginagabayan tayo, bro. Nakita naman natin pa rin. Ginagabayan tayo ng Diyos para yung goal natin, medyo nakikita na natin na medyo umaayos. And then, syempre, may mga bagay kasi minsan sa buhay natin na akala natin hanggang doon na lang, parang naguguluhan tayo. Pero sa awa naman ng Diyos, nakikita ko naman na hindi talaga tumitigil yung Diyos na tignan tayo, tulungan tayo sa mga pang-araw-araw na ginagawa natin sa ating atikain sa buhay. Hindi ngayon kasing linggon to parang yung mga dati kong iniisip, parang ngayon, mas naging malinaw na sa akin na yung mga ginagawa ko noon, yung mga plano ko noon hindi na talaga mangyayari. Siguro may bagong plano yung Diyos para mapaayos yung buhay ko. At saka sa taong to kasi yung pasok parang maayos siya, maganda. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi yun nga. Kahit na minsan naguguluhan tayo sa buhay natin pero dumarating talaga yung panahon na pumapasok sa isipan natin yan. Sa tingin ko ang isipan at damdamin ng tao talagang tinutulungan niya ng Panginoon. Pero kung minsan nagiging challenge niya rin kung susundin mo ba siya o susundin mo yung maling adhikain ng puso. Kaya praise and worship ko. Ang praises ko ngayon, praise report ko ngayon linggong ko salamat sa Diyos sa tumaayon sa maganda ang mga adhikain ko sa buhay. Hindi na siya magulo. Although pag sinabi mo kasing may anxiety ka, problema sa isip yun Kumbaga, yun yung medical yun may medical na part yun Pero yun, kahit anumang sitwasyon ng tao, physical man yan o mental, kung nananampalataya ka talaga sa Diyos, tutulungan ka niya para maayos yung lahat ng mga mali sa buhay. Yan, bro. Thank you, bro. God's plan, di ba? God's will. So, and bro, yun nga, no? We just have to learn to be thankful to the Lord. Kasi mas maganda pa rin yung will ni Lord. Ayan. Thank you, bro. Okay, nag-raise ng hand si Tatay Samson.
Sige, Tay. Yes, bro. Thank you. Thank you, Tay. I praise God kasi uh, before meron akong prayer request nun dito sa chat natin na I requested mga September yun last week of September, yung last meeting natin ng September dahil yung close family friend namin na Doktora April Manalili. She was scheduled for interview sa US Embassy October 4. So that was my prayer request then. At hindi ko na nung last week lang kasi sister ko kasi at saka yung nanay ni doktora close friend sila na doon na sila nakatira sa Las Vegas, Nevada. So actually yung sister ko nag-request sa akin. So naitanong ko sa sister ko, sis, anong nangyari doon sa prayer request mo noong kay Doktora April Manalili kasi she was denied 3 times pang fourth na yung interview niya sa October po. So I praise God and thank the Lord. Secondly, sa fellowship natin kasi sabi niya, "Oh Manong, nakapasa na siya. Malapit na nga siyang papunta rito," sabi niya. So sabi ko, tuwa naman ako. Sabi ko kasi para gusto ko rin malaman kasi yung may mga may mga time kami kasi mga once a week, once a month na nagpe-press report yung sa fellowship namin para mapasalamatan ko naman yung mga unang-una kay Lord. Pangalawa, yung mga leaders ko, sabi ko. So, yun lang. Thank you, bro. Thank you. God bless. Yes, praise God. His faithfulness, di ba? O baka pupunta na po kayo doon, Tatay, sa Las Vegas. Di ba Siguro po? magtutur lang. Possible. Yes. Siguro magtutur lang kasi Pero pag mag-tour ako sa wife ko sa Canada, doon siguro samantalahin ko na pupunta sa Las Vegas na pagkagan. If it's Wow. God's will. Yes. Sige po, pag-pray natin. God's will. Thank you, Thank you. Tay. Thank you. Right. Okay po. Si Brother Red, what is your praise report, bro? Praise report, maraming mga blessings na dumating and maraming mga opportunity, tapos maraming mga bagong natutunan sa spiritual life, maraming mga challenges, pero praise God, nagpapatuloy pa rin. Yun po ang praise report ko. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Can't complain, di ba, bro? Praise God pa rin. Praise Amen. God. Praise God for you, Brother Red. Praise God, Yes, bro. thank you. God bless. All Glory right. to God. Okay, sino pa po ang may praise report? Ako po, Bro Mark. Sige, bro. I thank the Lord for yung sa mga blessings na binigay sa akin. Sa aming tatlo, sa mother ko, sa pinsan ko at sa akin. Kasi po nag-apply kami ng visa for Japan. Buti naman nag-grant na uli. At least
makapagta-travel na po uli. Salamat po. Wow, praise God. Kanina Las Vegas, ngayon naman Japan. Sana all, no? Sana kami din rin sa Malaysia din. Na joke. Thank you, bro. Ayan, magdala ka ng magdala ka ng maraming anong tawag doon? Ramen. Yan, ramen. Sarap 'yun. Thank you, bro. Thank you, bro. Ayan, sino pa po? Sino pa po ang praise report? Tatay Egay, what is your praise report sa Panginoon? Hello po. Narinig niyo po ako? Yes, opo, opo. Opo. Sa akin po, papasalamat po ako at tawa po ng Panginoon Diyos. Ito buhay pa po at saka po lahat po ng ginagawa ko ay under process pa po. Unti-unti pa niya po akong inaayos at maasa na tulungan niya po ako sa mga pangangailangan ko. Lalo po sa panahon ngayon, ako po walang wala at kailangan ko po ng pangkain. Kaya po yung po mga tinat ko na kapatiran ko, maraming salamat po kayo. Ako po naghihintay ng tulong ninyo. Maraming salamat po. Yun na po. God. Praise God. Thank you po. So, buhay tayo, di ba? It's a blessing. It's more than praise report. Di ba? Dapat may pagpasalamat sa ating Panginoon na buhay pa tayo, gumigising pa tayo, di ba? And lumalaban. That's the right word. You're fighting because God, di ba? Yun yung kalakasan natin at pag-asa. Okay, thank you, Tay. Alright, sino pa po ang may praise report? Mylene, ano yung praise report mo kay Lord? Mylene? Ay, hello po. Praise report ko po kay Lord. Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil dumating na po yung pinakahihintay kong module na halos ilang buwan kong hinihintay. Yun lang po. Praise Salamat. God. May module ka na, di ba? Makakapag-aral na si Mylene. Praise God. Thank you, Lord. Ayan. Pray namin yung pag-aaral mo para makakuha ka ng work, di ba? Ayan. Praise God. Alright. Sino pa po? Si Mami Glo. Yan, si Mami Glo. Ulit ba si Mami? Ayan, oo. Dito ako. Ayan, thank you po. Sige po. Biglang nag-mute. Ay, nag-unmute pala. Ayan. Gandang hapon po sa ating lahat. At unang-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Loud and clear ba ako? Yes. Okay. Yes. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon na ibinigay sa aking anak na si Erica. January 17 at siya po ngayon ay 26 years old na at dalaga pa rin. Dalaga pa rin, ayaw pang mag-asawa. Ayan. At nagpapasalamat ako na talaga napakabuti ng Panginoon na siya yung namin siya yung apple of the eye. Siya yung binigay sa amin ng Panginoon na talagang to the max yung blessing na binigyan na sa akin ng Panginoon dahil hindi lang siya mabuti, hindi lang siya mabait, kundi talagang good provider po siya. Ayan. At wala akong mahihiling sa kanya na kahit sa may mga pagsubok din siyang nararanasan sa buhay niya, sa work niya ay at least po ngayon yung mga paghahanap po niya ng trabaho na minsan nagsasabay yung tatlong trabaho na online, pero meron siyang searching for something. At ito po ay parang gusto niya na nakapag-ano po siya, mayroon na siyang online, tapos meron pa siyang face to face. At masaya na po siya sa trabaho niya ngayon at kasi walang mga marites. Pero hindi po yata nawawala ang marites sa trabaho. At lalo nasisilip yung trabaho kasi po kakaiba po yung trabaho ng anak ko sa office niya ngayon. Kahit saan siya pumunta, kakaiba po yung trabaho niya. At yung pong nakikita nila ngayon sa kanya is yun pong gusto ko ipag-pray na
sana ma-appreciate nila yung ginagawa ng anak ko kasi yung yung palang yung palang direct na nakikipag-work siya sa mga directors and sa owner ng company ay nasisilip ng ibang staff. So andun yung inggit. Sana healthy inggit na lang sana para yung bang tapos nakita nila na iba yung nag-provide po ang office ng laptop sa kanila pero hindi niya ginagamit. Yung sarili niyang laptop na wherein naka-install doon yung mga graphics arts niya, yung ah, mga designs na mga ginagawa niya. So nandun yung app. So yun ang kailangan gamitin. So kinaiinggitan nila bakit daw nag-provide si office ng ganun. Sabi hindi pinrovide, binili ko to. Saan ka kumuha ng pambili mo niyan? Ano ba pati ba naman yung tinatanong? So ibig sabihin po, marami pong bagay na sa office nila na nagugulat yung anak ko na dahil kakaiba yung trabaho niya ay nasisilip siya. But then inassure po ng office ng manager na hindi maaapektuhan yung mga naririnig ni Erica, kundi yung trabaho lang talaga. Kasi po siya po talaga yung inaasahan. At first time daw po nila magkaroon ng staff na ganun, yung talagang kailangan nila. Dahil po sa mga article writings at sa mga events, sa mga kailangan nila ng events organizer. So yun po yung trabaho ng anak ko at yun po yung swak na swak doon sa work na kailangan nila. So ang pinag-prepare ko po is talagang sana maalis yung pagsilip sa anak ko at maalis yung inggit na nakikita nila na manaig pa rin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. At nagpapasalamat ako na more years to come para sa anak ko na ma-fulfill talaga lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Yun po, maraming salamat. At nakakatuwa po na hindi niya kami pinababayaan. Ayaw niya mag-asawa, kaya yata ayaw mag-asawa dahil ayaw kami iwanan. Pero hindi joke, po. Ayaw lang po talaga niyang mag-asawa. So yun, maraming salamat. At patuloy po tayo sa ipag-pray natin ng bawat isa na ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan kung tayo ay magtitiwala at mananalig sa Panginoon. Dahil wala tayong ibang tatawagin kundi siya lamang na nagiging siya ang source of everything para sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you. Praise God. Children is a blessing, di ba? Tapos magiging blessing pa pag may apo. May apo si Mami Glo. Ayan, praise God. Thank you, Lord. Salamat sa blessing po. Alright, thank you, Mami, for sharing. Okay, sino pa po ang may praise report? Tatay Vicente. Amen, amen. Ang press report ko po, magandang hapon po sa lahat. Ang press report ko, every gising is a big blessing. And good health. Yun lang po, bro. Namat. God is good all the time. Yes, amen. Thank you po, tatay. Diba? Magising ka lang, nabuhay ka isang umaga. It's a big blessing. Diba? Every morning. Praise God. Thank you, tatay. Yung health. Diba? Mabuti yung kalusugan mo. Yung iba, diba? Nakaratay, hindi nakakapagsalita, hindi nakakita, diba? Pero ikaw, nandito ka po ngayon. You can see, diba? You have a gadget, diba? You have a cellphone. Dami pagpasalamat sa Panginoon. Malusog ka, diba? Kahit mayroong iniinda, diba? Still, you can breathe, diba? Yung hangin na natin, hinihinga natin, blessing yan from God. Okay, thank you. Thank you, Tatay Vicente. Alright, sino pa po ang may praise report? Ayan, sino pa po ang hindi nakapagsalita? Si Brother Angel. Praise God. Yes po. Medyo nakikinig naman po ako ng gusto, but right now, sinasabay ko, medyo hirap ako sa daliri. But nagtatype ako dun sa isang form na something na mayroon daw ako makukuha ang commission sa Japan. So pinipilapan ko yung
yung parang mga requirements sa bangko. So it's a blessing na matatawag. So also, medyo God is sustaining me sa aking mga nararamdaman sa katawan kahit in pains. But every day naman ay natutulungan niya ako. Especially kahapon, nag-rehab ako. Dahil wala akong makuha ang driver. Ako ang nag-drive. So nagawa ko naman. I'm so thankful kasi hindi nanigas yung mga braso ko. So nagawa kong mag-rehab. Tapos during rehab ay tinaas pa yung resistance ng elliptical bike. Yung nakatayo kang parang nagbabike na may hawak ka sa dalawang kamay. So, tinaas ang resistance. So, akala ko hindi ko kaya 10 minutes, pero nagawa ko pang 11 minutes. So, maraming ipagpasalamat yung kagabi. Hindi masama ang panaginip ko. Hindi ako nahirapang huminga. So, ibig sabihin, ang dami. Normally, I talk to God in the morning. Kanina nakapag-enumerate ako ng minimum ko kasi 13. So, there were about 16 things that I should be thankful about kahapon. So, yung pagpapasalamat, I thank God na palagi akong pinapakita sa akin ni God na everyday hindi bababa sa 13 things that I should be thankful about. Yun lang po, Kuya Mark. Thank you. Thank you po, Sir Angel. So, yun. Good health natin, provision natin. God is good, di ba? Napakabuti niya. So, yun. Ayun, thank you, Brother Angel. Alright, si Melissa. Melissa? Brother Mark, Okay. ako, Yes po. papasalamat po ako ngayon po na ano po yung nagkakaroon na po ng step by step po yung sagot po sa ano ko po, yung pag-aaral ko po, yung nag-o-observe po ako sa PUP kasi wala pa pong ano to be announced pa. Yun sa akin po, yun po, pinag-pray ko po yung ano po ng mama ko po, health po ng mama ko po, at saka po yung magandang resulta pa po sa yung MRI ko, yun po yung ano ko po, price report ko. Alright, thank you, Melissa. So, again, we will pray for you just like Maylene, di ba? Para mabigyan kayo ng opportunity ni Lord para makapag-aral. Eventually, makagraduate kayo para sa Panginoon, di ba? It's a part of way of God para magkaroon kayo ng provision. Okay, thank you for sharing. Thank you. We will pray your mother also. Okay, Melissa? Alright, thank you. Okay, so wala na po ba? Nakapag-share na po ba lahat? Si Brother Roger. Ayan, may mga praise report. We have 7 minutes. Okay? Sino pa po ang gusto mag-praise report? Yun, ako naman. Sige, So, Sir Lance. praise God, kahapon, nagpunta dito yung God is able. Tapos, kinoconnect namin dun sa pastor ng Lipa. So, yun, nag-meeting na dito by God's grace dito sa bahay ginanap. And nakapag-formulate sila ng plan at presentation. So, yun, waiting na lang sa timing ni Lord kung paano execute yung mga giving of wheelchairs and praise God din, nakarating si Pastor Paulo dito sa bahay. And yun, looking forward dun sa plano ni Lord for 2024 sa PWD ng Lipa. Diba? Nakaka-excite. So, we really have to be, yung willingness and tuloy lang natin because God is at work sa buhay natin. Diba? And let's continue to pray for God is able, tsaka yung mga PWD and their families na makilala rin nila si Lord. Diba? Na
maano nila yung abundant life despite of the situation natin. 'Di ba na God is good all the time, 'di ba? Sabi nga sa Romans 8:28, yung everything happens for our good to those who love Him and called according to His purpose. Yung praise God. And then, ano rin, sa finances namin, 'di ba, nakwento ko sa inyo talagang sad-sad kami by ano. Pero by God's grace, this ano, kasi dati yung client ko, twice a month nagbabayad ng salary. So, na-approve ako na once a month na lang, tapos advance pa. 'Di ba? So, kasi nga for a certain ano, since nagbabayad kami ng mortgage tsaka sabay sa tuition ni Trina, so talagang sad-sad kumbaga. But by God's grace, binigyan kami ng isang bitaw nila para matulungan kami dun sa finances namin. So, unti-unti, makakabangon-bangon. Ayun. So, God is good. So, thank you, Lord, for the problems, and thank you, Lord, for the opportunity to always pray to you, and answering pa. Ang bonus is answering our prayers. So, praises and glory be only to God. Ayun. So, ano pa ba? Ayun, praise God for some ano opportunities sa PWD Fellowship na vision and mission for 2024. So, praise God doon. Thank you, Lord. And for sure, may mga announcement in the future na mawi-witness nyo, magle-level up yung mga ibang ano sa inyo. So, we'll see what God's plan is. Pero we are excited. So, thank you, Lord, dun sa mga nag-yes, diba? To be a servant as well ng PWD Fellowship. And then, praise God for Unique na mag-start siguro after IDC, di ba? And all the ministries na kina-involve natin, our community, di ba? Na let's be involved, di ba? At makita yung pinagagawa ni Lord sa atin. And katulad ng sabi nyo, praise God, parang si Brother Angel, I also thank the Lord in the morning, kaya yun yung kwentuhan namin. Di ba? So, mula sa hininga hanggang sa mga nagagalaw ko pa yung kamay ko and everything. Lahat yun, pinagpapasalamat natin. So, praises and glory be only to God. Thank you, Lord. So, yun, Bro Mark. Back to you. Oh, thank you, Sir Lance. Ang daming blessing ni Lord. Diba? Most importantly talaga, should learn to be grateful to the Lord. Kasi siya nagpo-provide sa atin. Ganyan na ganyan yung topic natin today. Ayan, thank you, Sir Lance. Praise God po. Okay, sino pa po ang gusto praise report? Sino pa hindi nakapagsalita? Wala na po. Jera or sino pa? Si ating Melanie, yan. Si Marilyn. Opo, Brother Mark. Okay, sige po, Ate Marilyn. Sige. Magandang hapon po sa lahat. Thanks God po at nandito po muli tayo at nagkasama-sama. Sama ko naman po yung praise and worship ko po kay Lord, yung pasasalamat ko po sa Kanya na patuloy pa rin na si Jeff ay yun nga po, mga araw-araw niya na kailangan na talagang tinutulungan ako ni Lord. Dito po mga nakaraang last week, pinilit ko po na magpasa po sa mga nakita ko po dito sa amin sa Bustos ng resume. Kasi siyempre po, nahirapan na rin po kasi ako nung paglalaba. Kaya kahit po janitress, janitor, o yung tindera, talaga pong inanoan ko na po kasi mahirap din po kasi yung nakakaramdam yung likod ko, yung balakang ko, yung na lagi na lang pong babad sa tubig.
Pero kung ano man po yung naging resulta, tinatanggap ko po yun kasi nga po, siguro dahil may alaga ako, kaya at saka isa pa po, kailangan po ako ni Jeff na yung talagang yung ina, yung mag-aalaga. Tapos nga po, yung asawa ko po, talaga pong hanggang ngayon, hindi pa rin ako operahan. Hindi po ako natanggap doon sa mga 4 po yung in-applyan ko po itong last week po. Isa lang po yung sagot nila eh. Kasi kumukilala po kasi kami dito. Isa lang po yung sagot nila sa akin na mas kailangan daw ako ni Jeff. Tinanggap ko naman po yun kasi totoo naman po talaga na napakahirap pong iwanan sa kalagayan si Jeff dahil isa nga po yung lalo na po yung pag hindi agad yan na papalitan ng diaper, ano yung rashes, yung ano niya, yung Kuya Mark, yung Kuya ano Mark, niya. Kuya Mark, Kuya Kaya Mark. po pag po ganung time talaga na kada 4 na oras po ay kakain si Jeff sa peg tube niya. Tapos nga po yung araw-araw po kasi gusto niya bubuhatin namin siya sa wheelchair. Gusto po niya yung nagtututbrush siya, kaya tinututbrush ko po siya. Ako po yung nagtututbrush sa kanya, kaya ako po yung kami po ng tatay niya yung kamay at paa. Ako po yung kamay at tagapagsalita niya. Kaya yun nga po, tanggap ko naman po na mahirap po na iwanan si Jeff nung walang nanay. Sinurrender ko na rin po kay Lord yun na siya na lang po talaga yung pinagtitiwalaan ko na patuloy niya akong hindi pinababayaan kasi nga yung araw-araw po kasi yung kailangan ni Jeff. Talaga naman po na si Lord yung nagpo-provide sa akin na yung sakita ko po ng paglalaba minsan po at plancha. Kasya po sa amin yun. Ang ano ko nga lang po talaga yung kay Jeff. Subalit nga po yung faith na pinagtitiwalaan ko ang Panginoon Diyos, talaga pong yung needs ni Jeff na ibibigay po talaga ni Lord sa akin. Kaya sabi nga po nung kapatid ko, ano lang yung work na yan na gusto mo kasi talaga tunay naman na kailangan ka ni Jeff. Kaya salamat po kay Lord na patuloy niya akong binibigyan ng lakas para mabuhat ko si Jeff ng tatay niya. Hindi ko na rin po kasi minsan nakakaya yung ano ng puso ko nga po kung lumalaki. Pag sobrang pagod. Sabi ko, nak, pagka ako hindi ko kayang magbuhat, naintindihan naman niya ako na diyan ka muna sa bed mo. Doon ko na lang siya itututbrush. Kaya salamat po kay Lord na patuloy niya ako na binibigyan ng kalakasan at saka nga po yung kailangan ni Jeff. Si Jeff po talagang nakikita ko sa kanya na yung faith niya kay Lord talaga pong ginagawa po nga niya sa sarili niya ngayon. Pinipilit niyang iunat yung isang kamay niya kahit masakit. Sabi ko, masakit ba? Pero pinipilit po niya talaga na iunat kasi siguro kako sa umaga ko lang po kasi siya namamasahe. Nahihirapan niya nang iyan yung kamay niya po na kanan, iunat. Kaya ngayon sabi ko, sana siguro kailangan umaga at gabi i-massage kita para yung mga ugat mo hindi maano. Kasi nga po gawa nung hinto yung kanyang therapy. Walang po talaga yung gumagawa nung nakita ko sa therapy. Subalit ang Lord po talaga lang yung magbibigay sa kanya ng kagalingan at yung kahilingan na iniintay ni Jeff. Kaya tuloy lang po, patuloy na magtiwala at mag-pray kay Lord dahil siya naman po talaga ang lahat para na nakakaalam po sa buhay natin. At maraming salamat po sa inyong mga prayer na patuloy niyo po pinagpe-pray si Jeff. Thank you po. Love po namin kayong lahat. At kayo din naman po ay isinasama namin sa aming panalangin. Thank you po.
Praise God. Thank you po, Ate Marilyn, for sharing. So God, diba? Yung God lang ang tanging ano natin, hope, sustenance natin, di ba? Every day we face challenges. But thank God, kasi kasama natin siya. Hindi tayo iwan tayo pababayaan. That is exactly our topic for today. Okay, so thank you for sharing po, Ate Marilyn. Okay, kung meron pa po ba ng praise report? Kung wala na po, okay. Punta na po tayo sa ating praise and worship. Okay. So stop ko lang po yung screen ko. Okay. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na ang alalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama.
Basta't ikaw ang kasama. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free.
Alright, sige po. Let us pray. Pray na po tayo. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this evening, Lord, thank you for this day, Panginoon, na kami po ay makapag-gather, Panginoon, kahit po super busy, but we know that you are our God and you are our priority, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Thank you for giving us the time, Lord, gadget. Thank you for all the blessings, Panginoon. Salamat po at walang hanggan po ang inyong biyaya para sa amin, Lord. As we come before you this afternoon, Panginoon, lead us, Lord. Guide us. May we feel your presence in this afternoon, Panginoon. And as we listen to your word, Lord, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Buksan niyo po ang aming buhay, Panginoon, para po maintindihan namin at maunawaan namin ang intuturo niyo ngayong hapon, Panginoon. Lord, thank you. All the right, may preparation, Panginoon. Salamat po sa privilege, sa opportunity, Lord, to be used by you, Panginoon, para mag-speak this afternoon sa aming devotion, Panginoon. I ask you, the presence of mind, Lord, I humble myself. I can do nothing. I am nothing without you, Panginoon. Kaya po, samahan niyo kami ngayong hapon, Panginoon. Provide us good and stable internet connection sa bawat isa. Sa amin, at maging focus po aming puso at ang aming tenga, Panginoon, para makinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po at patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Naisip namin, sabi namin, Panginoon, Lord, forgive us, Panginoon, para po kami ay malinis sa inyong harapan na magpuri at makinig ng iyong banal na salita ngayong hapon, Panginoon. Salamat po. We offer this time to you, Panginoon. In Jesus' name, amen. 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 share ko lang po yung screen ko. Ganyan po dapat. So, pero nakita niyo naman po yung to. Ito po yung drive ko na pinasa ko doon. Ayun. Nakita niyo na Paano bang maging bukas? ito po yung format. Ayan, pakibasa na lang rin yung question. How often do you pray? Yan yung tanong natin ngayong hapon. Hindi nyo kailangang sagutin. Pag-isipan nyo lang para mamaya sasagutin natin. So, how often do you pray? Ilang minuto, ilang beses ka manalangin, ano kaya, no? O baka nagpipray lang tayo pag naiisip natin mag-pray. Or baka inspired lang tayo kaya tayo nagpipray. Kaya yung tanong dyan, di ba? How often do you pray? Baka yung sa atin nagpipray kapag may problema. Baka yung iba nagpipray because they need something. Yan. Yung mga ano. Kaya, how often do you pray? Okay, so. Kuya ang topic Mark, Kuya Mark, pardon please, pardon. Yes po, yes Pardon, pardon please. Yung open kasi bukas. Baka yung, di ba, yung open bukas, O-P-E-N. Baka sabi, baka gusto mong sabihin gaano kadalas tayo manalangin. Baka open. Yes. Paki-correct Yes, na lang yung English. Paki-correct na lang. Oo pala, sorry. O-F-T-E-N. O-F pala, sorry. O-F-T-E-N. Oo. Sorry. Ayan, thank you Paki-correct for na lang that yung English, correction. paki-correct na lang. Thank you, Kuya Don. Ayan, so, sorry, my fault. Ayan, so, share ulit ako, sorry. Ayun, so, how often do you pray? Yan na. So, yan, yung title natin, Unleash God's Power. Surrender your needs through prayer. In order to release yung kapangyarihan ng Diyos, dapat po, we need to surrender kung ano man po yung mga pinagpipray natin. Okay? So, ayun, basahin po muna natin yung passage. Okay, sino bang pwede magbasa ng passage natin? Brother Ramson?
Pakibasa naman, bro. Okay, bro. Matthew 6:11-13. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Amen. Thank you, bro. So, as you can see, yan po yung Lord's Prayer. Okay? In verse 1, basahin nyo na lang po yung context sa chapter 6 to ng Mateo, verse 1 to 10. So, ang tinutukoy po dyan sa verse 1 to 10, it talks about our vertical relationship with God. Yung focus ng prayer doon is focusing on God, of who He is, what He can do, that He is all-powerful, siya yung creator natin. Okay, yun yung pinofocus doon. So, verse 1 to 10. So, ngayon, verse 11 to 13. Ito naman, it focus on our horizontal relationship. Ano ba yung mga goals natin, di ba? Horizontal relationship is with our family, our friends, kay mga kaibigan, katrabaho natin. Kaya yun po ang tinutukoy. Okay? Kung ayos daw po ang relationship natin vertically, as we often naririnig natin, dapat maging maayos din yung relationship natin horizontally. Hindi po natin pwedeng sabihin na ayos po tayo sa Diyos. Ngayon, hindi naman okay, nawala tayo. So, yun, our horizontal relationship talks about our relationship with the family. Dapat ayos din kasi hindi mo pwedeng sabihin na ayos yung relationship mo sa God, yet your horizontal relationship is not. Okay? So, dito napaka-crucial. Okay? Kasi dito sa prayer, yung pinaka-point yan dapat yung will ni Lord ang dapat mangyari. Okay, we can ask, we can pray, we can request to the Lord, ano man yung hilingin natin, but it focus dapat po sa will ni Lord. Okay, some of us, yung prayer, parang napipilitan tayo, diba? Kasi nga, we know that at the end of our prayer, yung salitang, your will be done. Diba? Pero kaya ang dapat ang kaisipan natin, dapat joyful tayo. When we pray all the things that we are praying, dapat maging joyful yung prayer natin. The Lord, you are our Heavenly Father. Kung matupad man yung hinihiling ko, yung pinagpipray ko, you're still our Father in heaven. You're still powerful. Kayo pa rin po ang nakakaalam ng mabuti. Kasi most of us, ang prayer natin, it talks about needs. It talks about ourselves. It talks about our goals in life. Ganun yung often na pagpipray natin sa sarili natin. Pero dito, yan nga yung prayer na yan, sabi na that is Lord's Prayer. But for me, it's the disciple prayer. Kasi tinuruan niya mag-pray yung mga disciple. They ask yung disciple niya, Lord, how do we pray? Paano ba kami pray, Lord? So ito yung tinuro ng Panginoon sa kanila. And there is a pattern, may pattern yan. Okay? Yung alam nyo yung acts, with the word acts, yung A stands for adoration, okay? C stands for confession, and T stands for thanksgiving, and S stands for supplication. Okay? May pattern in prayer, what I mean. Okay? Kasi po, napaka-crucial yan. When you learn how to pray, you will delight in doing God's will. Okay? Kapag alam mo na yung prayer, ito yung correct na dapat. Okay? Na pagpipray. Hindi mo dapat ini-insist yung will mo. Okay? Kasi ang tinuro nga nito ni Jesus, this is the proper way to
pattern ng pray natin. Okay? So, kapag alam mo na yon, hindi natin ini-insist yung will natin. Hindi natin pinipilit. We show that we don't understand God's, di ba? Hindi natin, kasi pag pinipilit mo, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Parang sinasabi mo, hindi, yung will ko ang maganda, yung will ko ang tama. Hindi ganun po. Alam natin na all-knowing ang God. He created us. He's almighty. He's omnipotent, omniscience. Siya'y dakila. He created us. Kaya siya po ang nakakalam ng mabuti. Alam mo, pinag-pray tayo, tapos makakasama para sa atin. Pero at the back our mind, hindi Lord. Dapat yun eh. Diba? May ganun tayo na nature. And insisting our will instead of the will of God. And we thought na mas maganda yung sa atin, pero ikakapahamak pa lang natin. Ay ganun ka-gracious ang God natin. Buti na lang, God knows everything, the past, the present, and the future. Okay? And He knows, of course, yung pinakamainam para sa atin. Okay? There are 3 things na kailangan natin matutunan dito. Okay, yung verse 11, it talks about provision. It's like Brother Ramson said, sinabi niya na provision, ba? Provision ang tinutukoy doon. Give us our daily bread. So bakit? Okay, maintindihan muna natin yung daily na word. It comes from the Greek word Ephesus. Okay, at ang ibig sabihin nito is asking God to supply specifically the need for the coming day. Okay, it is asking God for your specific need for that coming day. Diba? Bukas. Diba? Kailangan natin na kakain tayo bukas ulit. So ngayon pa lang, we are praying that Lord, bigyan nyo kami ng pagkain. Bigyan nyo kami ng ganito. Bigyan nyo kami ng ganito. So mamaya, we will expand that as we answer yung question. No? Tingnan natin po itong verse na to. Okay? So Matthew 6, okay, verse 31. Sorry, hindi ko na put yung verse diyan. Pero sabi po dito, sabi niya po, so do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? What shall we wear? Ano pong susuotin namin? Ano pong kakainin namin? The Bible says that do not worry. Huwag kayong mag-alala. Okay? For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need it. Alam na po ng Panginoon yung kailangan natin. He knows what we need. Napapa-ask ba kayo doon? Napapatanong kayo, bakit kailangan ko pang mag-pray? Alam naman ni Lord yung kailangan ko. The Bible says, for the pagans run after all these things. Yung mga pagano na tao, kaya sino nakakalam ng mga pagano? Tayo, mga pagano tayo dahil. Ibig sabihin, ang God natin, Diyos-Diyosa. Hindi si God the Father Almighty ang Diyos natin. Ang Lord natin, hindi si Jesus. That's pagan. That's paganism. But we continue in verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So the Bible is really clear. Ang klaro ng Bible. Sabi niya, huwag kang Kuya Mark, nakamute ka. Okay na po. Ayan, okay na, sorry. Nag-i-interrupt yung internet. All right? So seek first the kingdom of God. Kung titingnan po natin, 'di ba? Ang sinasabi niya, dapat ang unahin natin, ano ba yung kalooban ni God? When we pray, nakikita niyo ba doon sa prayer niyo na are you seeking God? Are you seeking God and His righteousness? Kasi sabi niya po, kapag sinik niyo si God, there's a bonus. Ano yung bonus na yon? All these things will be added unto us. Sino po dapat ang mag-worry? Ang bukas. Anong ibig sabihin nun? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble of its own. Ang isipin mo ngayong araw, ha? Do not worry about tomorrow. Dapat yung bukas ang bahala sa sarili mo. Basta sapat na yung alalahanin mo ngayong araw. That is God exactly is saying. Ano pa yung verse? Look at this verse. Okay, bakit nga ba kailangan nating humingi ng daily bread natin? So there's a great example in the book of Exodus chapter 16, verse 4 to 5. Okay, yung 4 at 5 lang ang kinuha ko. You can read na po itong verse 20 to 30. Okay? Ang sabi po dito, the Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, mas mabuti pang namatay na kami sa mga Ehipto. Wow! There were sat around pots of meat. Mabuti pa doon, may karne. Mabuti pa doon, nakakain namin lahat ng gusto namin. But you have brought us into this desert to start this entire assembly to death. Sabi niya, dinala mo ba dito? This is the Israelites talking to Moses. Sabi na, dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay kami sa disyerto? Para mamatay kami sa gutom? Look at the murmur, reklamo ng mga Israelita. Verse 4 said, the Lord said to Moses, I will rain down bread for ay naka-disable, Sir Lance, yung share screen po. Ha? Okay, bro. Nawala pala yung mo, co-host. Ayan, share mo na lang ulit. Naka-enable na. Ay, okay. Patience, self-control, sabi na sa testimony. Ayan, sorry, maingay din yung background ko. Ayan, so ito po yung mga Israelita, klaro yung sinabi ng Diyos sa kanila dyan. Anong ibig sabihin po nito? Klaro yung sinabi ng God that magpapaulan siya ng mana, ng pagkain. Okay? And specifically sinabi ni God na yung kailangan nyo lang sa araw na yan ang kunin nyo. But ang tigas ng ulo ng Israel, kumuha pa rin sila ng sobra. At kapag binasa nyo doon, inuod. Okay, pagka umaga, inuod po yung mana. That is a bread from angel. Yung mga angin sa langit, yan yung pagkain nila. Okay, that is matamis siya, ba, yung bread na yon. But the idea is bakit? Okay? We are saying that we are fully dependent to God. Nakadepende tayo sa Panginoon. Kaya kailangan natin humingi sa Kanya bawat araw. Sa araw, di ba? Ang dami nating kakaharapin. Hindi lang pagkain, emotional strength, providence, wisdom. Ang dami nating kailangan sa Panginoon. Okay? And this promise also, in 2 Thessalonians 3, chapter 10, verse 10 to 12, the Bible says, for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. We hear that some among you are idle and disrupted. They are not busy, they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. So ano sinasabi dito? As we pray to God, okay, by faith, meron tayong gagawin. Okay, ito guys, natural law,
Okay, natural law and God's law magkasama. Okay, ano yung ibig kong sabihin? Okay, kunwari po, magdadaan kayo sa kalsada. Okay, yung tao, there is a pedestrian line. Di ba po? May pedestrian line doon na doon ka dadaan para hindi ka pumabangga ng sasakyan. Makikita nila yon, they will stop, okay, and you can walk. Okay? Pero, what do I mean? Sinasabi ko po, God's law and natural law, magkasama yan. Kasi po, syempre, pag sinabi mo na dadaan ka doon sa hindi pedestrian line, and you will say that God will protect me. Yun po ang ibig sabihin. Yun po ang ibig sabihin niya. Parang kumbaga sa building, sinasabi mo na tatalon ka. Okay, may gravity. Yan na po yung universal law. And you said, hindi ako babagsak. That's it. Ang part dito, ang ganda nung sinabi dito ni Paul. Okay? From the beginning, ang tao, inutusan ng Panginoon, when they fall into sin, okay? Sabi ng God, paghihirapan mo na yung kakainin. Okay? This verse is telling the believers in Thessalonians, Paul is saying na dapat magtrabaho. Okay? Magtrabaho kayo sa ikabubuhay nyo. Paul, yung mga ministeryo ng unang panahon, talagang nagtrabaho sila. They didn't become a burden to the church. Hindi sila naging, sa church nila, they work. Sa makatuwid, ginawa nila yung part nila. Okay? Because, di ba, maghahanap tayo ng trabaho. Who will provide the work? It is God. Pray to God. And at the same time, syempre, mag-a-apply ka ng work. Same thing in prayer. Okay? Same thing po yan sa prayer. Okay? So, klaro yon. Yung provision ang gagaling sa Panginoon. That's why daily yung pag-ask natin. Number 2, pardon naman. Yung verse 12, yung sinabi niya na, patawarin niyo po kami, Panginoon. Forgive as we have forgiven. So ano dito? Anong ibig sabihin nito? Most of us think we are good enough. Kala natin, mas mabuti tayo sa iba. Kala natin, mabuti na ako. Kasi pumupunta na po ako sa church, Bro Mark. Umaatin pa ako ng PWD Fellowship. Ito po siya hindi pumupunta sa PWD Fellowship. Kaya mas mabuti ako. Yan, ibig sabihin nun. We don't always realize how sinful we are. Okay, remember the law, kapag isa lang ang labag mo, okay, you are a sinner. Okay, walang perfect. Yung perfection natin and righteousness comes only from Jesus. Okay, that's why chapter 12 Matthew, basahin po natin. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment. For every empty word you have spoken, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Okay. Madali po bang magpatawad? Yun yung tanong sa atin. Madali po bang magpatawad? Ba? We are all the same. We fail. Okay, we fail. Ang hirap magpatawad when you came to the situation that you need to forgive. What's the solution? Okay. Ano pa ba yung verse dito? In Isaiah. Ito po yung example. Tingnan nyo sila. Si Prophet Isaiah. Okay? The verse, who to me I cried, I am ruined. Yung verse 5 na lang kinuha ko, no? For I am a man of unclean lips. I live among people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Kasi nagpipray si Isaiah. And the presence of God, nagpakita sa kanya. This is a prophet. Prophet siya, guys. Pero sinabi niya, I am a man of unclean lips. Imagine a prophet. What more tayo? It shows acknowledging, diba? That without God, without the righteousness of Jesus, we are nothing. Yun po ang ibig sabihin. Si Peter, na-recognize niya, okay, na makasalanan siya.
Remember Peter, nung makita na si Jesus, sabi niya ka, Jesus, lumayo ka po sa akin, Jesus, Panginoon, ako po ay taong nakasalig. See? Yun dapat yung character when we are praying sa verse na yan. Forgive us, Lord. At dapat patawarin ko rin. At ganun din po ang pagpapatawad ko sa nagkasala sa akin. Ba, yun yung sa version nyo sa Tagalog. At sino pa? Yung example, ang gandang example. Si Apostle Paul. Remember, Paul is a persecutor, murderer. Pinapatay niya po ang mga disciple ni Jesus noon. Kahit saan sila magpunta, sinusundan ni Paul. Sabi niya dyan, no? Apostle Paul described himself as the chief of sinners. Like them, we all need forgiveness. Natanggap po natin yung forgiveness ni God. So who we are, para hindi patawarin po yung ating kapwa. Or even the worst thing is ourselves. Diba? Patawarin natin yung sarili natin. At dapat kung anong pagpapatawad na tanggap natin sa Panginoon, yun din po ang pagpapatawad na ma-extend natin. Mas madali kasing magpatawad kung naintindihan natin yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. Mas madali, believe me guys, submit to the Holy Spirit. Okay? Alright, so this is illustration po. Okay, mahirap magpatawad, sabi niya kanina. Why? Because forgiveness is a choice. At madalas ang pinipili natin, hindi, sinaktan kasi ako. You're basing on your feelings. Nakabase ka po sa inyong flesh. Talks about flesh. Ba? Yung feeling mo, yung nararamdaman mo. Pero hindi po ganun tinuturo sa atin ng Panginoon. Forgiveness in Christ. Hindi yan dapat, hindi. But hindi patas yata yun ha. Ako nasaktan eh. Tapos patatawarin ko, hindi patas yun. Ganyan yung human nature natin. Gaganti tayo. Eye for an eye. Diba? Pero we surrender to the Holy Spirit. Submit to the Holy Spirit. It is a command. It's not a suggestion. Hindi yan na, okay lang yan, patawarin mo na yan. O hindi mo patawarin, okay lang yan. Diba? It's a command. We need to forgive. It's supernatural. Yan. Hindi mo yan kaya kung ikaw lang. Okay? We need supernatural. And the Holy Spirit is the only thing that can empower us. Okay? It's supernatural. Buti na lang, no? May Holy Spirit. Sabi nga ni Paul, di ba? Ano sabi ni Paul? Kawawa ako. Sabi ko, at sabi ni Paul, sinners ang katawan ko. I'm basing on my flesh, on my feelings. But thanks be to God through Jesus Christ for the power of the Holy Spirit. At unconditional siya. Yan. Hindi, dapat yung tao, patatawarin ko yan sa isang kondisyon. Ganyan po yung ibang tao. Patatawarin ko yan kung gagawin niya to. Hindi po. Wala pong kondisyon. Pagmamahal. Ang pagpapatawad. Gaya ng pagmamahal. Wala pong kondisyon. Kasi ganun po eh. 'Di ba? Jesus saved us. Okay? When he was dying on the cross. 'Di ba ano sinabi ni Jesus? Lord, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam yung ginagawa nila. May nakita ba kayo doon na condition? Wala po, 'di ba? Wala po. Ano pa po yung example sa Bible? The parable of the king. Diba? Sa Matthew 18. Diba? Tingnan nyo na lang po mamaya. Ano daw nangyari? To cut the story short, there's a king na yung parang mayordomo niya, okay? Nagkautang sa kanila ng, sabi natin, 10 billion ng utang. Pero pinatawad niya. Okay, sabi nung mayordomo, mahal na hari, patawarin niyo po ako. Ito, hindi ko na po mababayaran. Pwede po ba na ano? Okay, to cut the story short, pinatawad ng king. Ngayon, isang araw, itong mayordomo, meron po alipin na nagkautang sa kanya. Siguro mga utang, mga 10,000 lang. Ano nangyari guys? Hindi niya pinatawad.
Hindi niya pinatawad. Wow! Yung utang niya, 10 million compared to 10,000. That's the example. And ano sinabi po doon ni Jesus? Kung hindi kayo magpapatawad kay sa inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin. Yung sinabi po doon. Yun yung lesson po doon sa parable na yan. Okay? It is about forgiveness. Pagpapatawad. Okay? Okay. Tingnan niyo po dito sa Mark 11. He says, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ano yung keyword? Forgive. So, pag nagpipray ka, yung sabi ni Jesus, pag nagpray kayo, temple, ganyan, nagpipray yung mga Israelita, dapat make sure na all of the people na dapat napatawad mo na. Hindi ka nag-withhold ng forgiveness to other people as long as naalala mo, naisip mo. Okay? Magpatawad ka. Sabi po dito sa Mark. And in Ephesians, ganun din po ang sinabi. Sabi po dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Yon, forgiving na naman. Just in Christ, God forgave you. Okay, alam nyo guys, pag hindi tayo nagpatawad, your heart will be full of bitterness. This verse is saying, rage, anger, may mga ano yan, unforgiveness yan. Yung mga ganyan po. At alam natin na yung mga bitterness na yan, nag-uugat yan ng mga another sin. Okay? At it causes us also to sick. Nagkakasakit ang iba sa puso. Kasi masaya yung tao na hindi niya pinatawad. Pero siya, naiinis, kumukulo yung dugo, sira na yung araw niya, makita niya, marinig niya yung boses, yung mga gano'n. Alam niyo guys, pag hindi kayo nagpapatawad, because the Holy Spirit is in us, okay? The Holy Spirit grieved. Nalulungkot yung banal na Spirit. Remember, we are controlled by the Holy Spirit. Dapat, Holy Spirit will manifest. Okay? So, yun po yung idea dito. Kailangan mong magpatawad. It's a command. Okay? Kung talagang naintindihan mo pagpapatawad ng Diyos, you need to forgive. Okay, lastly, protection. Sabi niya doon, sa verse, okay, na ilayo tayo sa anumang mga kapahamakan at tukso. Okay. The word temptation, okay, is the word pirasmus from the Greek word, pirasmus. Okay. Yung temptation dyan, sabi ko na nga, pwede siyang trials, okay, pwede siyang problem, okay. So dyan pa lang, pinagpipray na natin. Preventive. Prevention from the word, root word prevention po ang ibig sabihin yan. Na, di ba naalala nyo po, naalala ko noon, bago kami lumabas ng bahay, we are praying, Lord, ingatan niyo po kami, Panginoon. Po ay lalabas, kami po ay pupunta noon. So, that's an example of preventive prayer. We are praying na kaagad. Kung ilayo tayo sa mga kapahamakan. Or kung may mga, halimbawa, nadrisgasya, nagkaroon, ilayo tayo ng Diyos, hindi ka nabalian ng buto. Di ba yung mga gano'n? Hindi naman serious yung mga injury nyo. Okay? That is preventive prayer. Okay? Protection ng Diyos yun. Look at the verse, James chapter 1, verse 2 to 4. Ito lang yung kinuha ko, guys. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works so that you may be mature, complete, not lacking anything. Kasi, bakit? Kasi bakit sinama yung trials or problems? Because we tend to worry. We are tempted to worry also. Okay? Ganun din yung temptation. Ang temptation
it's not the flesh lang. Hindi lang yung flesh, lust of the flesh. It's lust of the eye and the boastful of pride. Diba? Maaaring ganun po yun. We tend to worry in situation. Okay, dapat, hindi. Anong sabi niya? Consider it pure joy. But it is a joy na alam mo na kahit nasa problema ka po, nasa may pinagdadaanan ka, your joy comes from God. Ba, nanggagaling siya sa Panginoon. Hindi siya nakabase sa kung ano yung kondisyon mo, ano yung nangyayari po sa paligid natin. Okay? It is based on God, who God is. Ay kung sino yung Diyos. Ano ba yung sinabi ng Diyos pag may worry ka? Yan, si James, oh. Pinadaan lang po yan kay James. Okay? You have peace because you are in the presence of God. Diba po? At kapag meron kang joy sa puso mo na gano'n, nadidevelop po ang faith mo para maging matatag. Yan. Perseverance. Nagpapatuloy tayo sa buhay na to. Because God is our strength. And we know that God is with us. Alam natin na nasa sa atin ang Panginoon. Alright? Yun pa po. In 1 Peter 5:8, anong sinabi ni Lord? Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So yung temptation, para siyang leon na umaatungal na anytime we commit mistakes, one mistake, inaabangan tayo to devour us. Ano ibig sabihin po? Hinihintay ka lang magkamali. Okay? Kaya kailangan natin ng prayer, protection from God. Kailangan po natin maging alerto tayo, maging sober sa command of God para magkaroon tayo ng protection. Okay? And Luke chapter 22 verse 31 to 32, sabi po dyan, look at the prayer of Jesus Christ kay Peter. Sabi niya po, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Para kang ipa. Sabi, para kang yung wheat. Para kang ipang malilipad sa hangin. Ay, si Satan daw ang nag-ask niyan kay Jesus. Pero anong sabi ni Jesus po ng ating Panginoon? But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Okay? And when you have turned back, strengthen your brothers. Now, Jesus Christ is praying for us. Yun po ang naintindihan ko dito. Jesus Christ is interceding for us as we pray to God. As we pray to God. Okay, na meron tayong protection. Na yung faith natin is matibay. Yung faith natin is growing faith. Okay? What else? Yung promise niya po dito. Matthew chapter 26. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Diba? The spirit is willing but the flesh is weak. Mahina po ang laman natin. Diba? May mga word na yung mga kanta yan, di ba? Tukso layuan mo ko, diba? Kasi mahina po ang flesh. We need to submit to the Holy Spirit. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink, may your will be done. This is Jesus praying. Okay, nagpipray siya. Jesus model to pray in all the time. Because the devil, our adversary, will always look for an opportunity para po tayo ay ma-fall into sin. Yan pong sinasabi dito. Ma-fall into temptation. That's why we need to pray. Diba si Jesus Christ, madaling araw pa lang. Wow, the prayer is wow. He is communicating God. Here, look at the 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Sabi po dito, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on to test you. Okay? As though something strange were happening to you, hindi nyo man naiintindihan yung mga nangyayari sa iyo. Sabi ni Peter, but rejoice in as much as you participate in the suffering of Christ.
so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So this is, sinasabi niya dyan, ni Peter, sinasabi niya po sa mga believers na kung ano man po yung suffering, ano man yung kapansanan mo that you're experiencing right now, okay? Pray that God will give you joy, okay? Magbigay siya ng kapayapaan sa atin. Di man natin naiintindihan ang mga bagay-bagay. Pray that God will give you strength so that we can overcome kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, maitawid tayo sa bawat araw. Importante po yun. We ask if we are fully dependent to God. Kasi ang ano natin, as we obey God, sabi ng God na huwag tayong mag-worry, kapag sinusunod natin yung mga command ni God, God has a smile in His face. Natutuwa siya sa atin. Ito, grabe, oh. Di ba si Job? Diba? So, yung question dito nga, saan tayo, anong nangyayari sa atin when you have problems? Diba? Do you pray? Pray ba kaagad? Sino dito nagpipray kaagad? Thumbs up. As we close, pag may problema kayo, nagpipray kayo kaagad. Sino dito? Nagbabasa kaagad ng Bible. Amen. I hope so. Ganun tayo, guys, ha? If you have the problem, pray. If you have the problem, read the Bible. You will feel the presence of God at nagigising yung banal na espiritu sa atin. Ay, it will cause us to have peace in our heart. And as we close, may we all have truly surrender life. Surrender prayer. Okay? Surrender the will to God. Surrender all to God. Kasi alam niya na po ang mga bagay bago mangyari. Alam niya na po yung kailangan natin. The question is, are you willing to surrender to the will of God para po ma-unleash yung kapangyarihan ng Diyos and also His blessings to you? Yung kapangyarihan, yung pagpapala niya, yun lang, that's the only way. That's the only way. That's why Jesus is modeling us. Lahat po ng kanyang tinuro. Kay number 1 is the prayer. Sabi pa nga po nila, ang taong pagpapalain ay yung taong madasalin. And that is very true. When you read the book of Proverbs, mabasa niyo doon, ang Proverbs is a practical application of Christian. Okay, the Word of God, basahin niyo po doon. Ang taong madasalin ay ang taong pagpapalain. So, as we wrap up, okay, provision, okay, pardon, and protection. Okay, yun yung part doon ating pinag-aralan. Okay. Okie-dokie po. Alright, so before we go to our discussion, let us pray po muna. Quick pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for giving us the time, Panginoon, na marinig po ang banal na salita this afternoon, Panginoon. Salamat po sa aming mga narinig. Tulungan mo kami na makapag-share sa bawat isa, aming mga natutunan, Panginoon. And higit sa lahat, meron kaming natutunan, Panginoon. Help us to apply para po maging encouragement ang mga testimony and sharing po ng bawat isa sa aming Panginoon. Thank you, Lord, that we have the privilege to pray. We have the privilege to communicate through prayer, Panginoon. We can unleash your power, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan, back to you, Sir Lance. Amen and amen. Ayan, praise God. Thank you, Amen. Brother Mark. Ayan. So, picture muna tayo bago tayo punta sa ating breakout. Okay, so open your cameras dun sa mga pwedeng mag-open. Sa mga hindi, okay lang po. Ayan. Okay, smile, smile.
1, 2, 3. Ay, wait lang, may nag-join pa. Si Egay. Okay, smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Alright, so opening po the breakout. Enjoy po kayong lahat. Okay. Ma'am Melanie, hindi po kayo nag-join sa breakout? Hello po. Hello po. Di po kayo nag-join sa breakout? Sige po, i-anong po kayo and then lalabas po dyan yung request na ano. Saan po? Alisin ko lang po kayo and then babalik. Okay. Yan. Tapos ibabalik ko kayo doon sa room 1.
1.